Muli nga, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya malakas na malakas. Anyayahan natin, banal na Espiritu, inaanyayahan ka namin sa aming kalagitnaan. Mangusap ka po sa amin. Linisin mo ang buhay namin upang maging karapat-dapat po kami sa iyo. Muli o Diyos, ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, loving God, loving people. Marami ang taong nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero hindi nagmamahal sa kanyang kapwa. Pwede ba yan? Ha? Hindi pwede yun. Pag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, dapat ikaw ay nagmamahal sa iyong kapwa. At may sinabi, mga anak, huwag umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Itong ipapakilala ko sa inyo ay isang dati na hindi mapagmahal na siya sa Diyos. Pero nang ma-encounter niya ang Panginoon, lalo siyang lumalim sa pag-ibig sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa pamamagitan ni Brother Randy Lagerder. Good morning po sa inyong lahat. Walang iyakan to, walang iyakan. Tawanan lang. Loving God, loving people. Napakaganda. Ako po talagang mapagmahal po ako. Alam po ng misis ko yan. Nasobrahan ko nga lang. Talaga. Magtanong kayo sa kanya, maghapon siya magkukwento tungkol sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Yan. Kasi ako talagang inamin ko makasalanan ako. Pero lahat naman siguro tayo nagkasala. Pero nang dahil sa Panginoon, binago kong mga kasalanan yon, pinagsisihan ko. Mahilig kasi akong manood ng mga TV na may mga words na kinukuha ko. Katulad nga nung sa Rocky ata, yung Rocky 2 or 3, nasabi ni Sylvester Stallone, if one can change, everybody can change. Dahil kung isang tao kaya, bakit ikaw hindi mo kayang magbago? Parang ganun eh. At saka napanood ko rin nung 2 weeks ago, kung naalala nyo siguro, si Janice Jurado, na isang sexy actress noon unang panahon. Hindi, interview sa kanya. Sabi niya, naging addict siya noon dahil naging sikat na siya, nagkapera na siya, naging addict siya, lahat na ng kuwan. Sabi niya, hindi niya kailangan ng Lord noon. Ang sabi niya, 2 Lord lang ang alam ko. Sabi niya, gambling Lord, tsaka drug Lord. Sabi niya, hindi niya nakilala ang Panginoon. Pero nung nagkasakit na siya ng lahat ng mga may cancer or what, doon siya nagbalik sa Panginoon. Ang sabi niya, hindi ko pala kailangan ng mga yan. Ang Diyos lang ang kailangan ko. Ngayon ang buhay niya ngayon, maganda ng buhay niya, may maganda na siyang trabaho. Hindi na siya yung nagda-drugs, wala na yung drugs sa kanya. Ngayon, bagong buhay na siya. Ang lesson po rito, mga kapatid, ang alam ko naman, sa encounter, doon mo ma-realize, unang-una pa lang, na ipapanood sa inyo, ma-realize mo na kung ano yung sakripisyong ginawa ni Jesus para sa atin. Napakaganda po. Unang-una pa lang, grabe na to. Sabi ko, parang ayaw ko nang tignan kung ano yung pinapanood ko dahil yung konsensya ko yung mga kasalanan na gawa ko, unang-una sa Diyos, pangalawa sa misis ko. Grabe talaga. Grabe. Pero ilang beses akong nagkasala sa misis ko, ilang beses din niya akong pinatawad. Yan. Kaya kung may banal, siguro isa na siyang banal siguro ngayon. Hindi naman ako pogi. Konti lang, pero slight lang. Kaya ang encounter po, malaking pong tulong sa atin para tayo lumago spiritually. Babagawin tayo ng Panginoon, yung mga kapatid natin na mga nagbabalak mag-encounter, ituloy nyo po, maganda po yan. Walang po mawawala sa inyo. Everything is gain. Okay? At saka isa pang taong bilib ako rito is yung mga taong ikaw ang dahilan para madala ang buong pamilya mo. At
ang pangit lang kasi yung ikaw ang magdadala sa maling daan. Katulad po ni Kuya Nick Gaza. Yan. Kasi bilib ako kay Kuya Nick, dahil nung una, siya ang dahilan para magkawatak-watak yung pamilya niya. Dahil hindi siya sumasama eh. Kumbaga, nung pinilit na siya, napilit siya, na curious siya, ngayon hanggang sa kaapu-apuhan niya, kapatid, kamag-anak, nadala niya rito. Doon ako bilib na bilib. Saludong-saludo ko sa iyo, Kuya Nick. Talaga. Bilib na bilib ako sa iyo. Sana ganun tayo lahat, na mag-grow tayo spiritually, maging malakas tayo sa Panginoon, at dapat baguhin tayo ng Panginoon dahil sa ating paniniwala sa Kanya. Dahil Diyos ay buhay, at tayo po ay pagpapalain niya habang buhay. Sa Diyos pang papuri. Thank you, Brother Randy. Brother Randy, sandali. Kailan ka ba nakakilala sa Panginoon? November 2010. Doon sa camp natin? Actually po, hindi po lang. Talaga yung sa binyag ko na. Amen. Okay. O, makikita po natin, may nag-imbita lang po dyan at gusto ko pong talakayin natin yan. Ano po? Yung loving God, loving people. Okay. Maraming tao nagsasabing mahal niya ang Diyos pero hindi nagmamahal sa kanyang kapwa. Hindi pwede po. Pag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, dapat mahal mo ang iyong kapwa. Mahal mo yan. Kailangan, ang sabi po rito, pero meron ba pastor na mga makadiyos na sinasabi na hindi nagmamahal sa kanyang kapwa? Gusto ko pong pag-aralan natin ito. Okay, basahin po natin yung text natin. Luke chapter 10, 25 hanggang 32. Sabay-sabay nga po tayo. Basahin natin. May skribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Iyan ang unang utos. Pangalawa, at ibigin mo ang iyong kapwa. Pag natuto kang magmahal sa Diyos, dapat mahal mo ang iyong kapwa. Sino yung kapwa na yan? Isa po sa kapwa natin, mga katabi natin, mga kaibigan natin, lahat ng tao. Tuloy-tuloy yung basa natin. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan. Matindi yung sinabing yon. Sabi niya sa eskriba, gawin mo yan, mabubuhay ka. Ano po? Mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kaya-haya. Kasi marunong siya, alam niya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote. Alam po natin yan. At pagkakita sa taong yon na nakahandusay, siya gusto ko bilugan niya yan, lumihis. At nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ang Diyos ang papurihan natin sa kanyang salita. Sabi diyan, loving God, loving people. Alam nyo, nagtanong ang isang eskriba. Alam po ba nyo yung eskriba? Napakarunong niyan sa Biblia. Alam niya ng kasulatan. Alam niya. Ang eskriba ay tagapagturo ng kasulatan. Makita po natin. Nagtanong siya sa Panginoon, Panginoon, paano ba ako pupunta sa langit? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo. At ang sabi pa niya, ito ang pangalawa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Gaano mo kamahal ang sarili mo? Inaalagaan. Pwede bang huwag maligo ng isang buwan? Palagay ko, walang taong gano'n. Ibig sabihin, nililinis mo nililinis mo yung puso mo, nililinis mo yung katawan mo, nililinis mong lahat kung gaano mo kamahal. Ang gusto mo, lagi kang maganda. Tama ba? Mali? Kaya lagi kang pumupunta kay Belo o kay Onyet. Ibig sabihin, talagang nagpapaganda ka. Hindi masama yun. Kailangan po, madalas kang magkulay ng buhok para talagang maganda ang tingin mo sa sarili mo.
Ayaw mo talaga ng puting-puti na yan. Sapagkat iyan naman ang katotohanan, pero ayaw mo. Mga kapatid, bakit? Mahal na mahal mo yung sarili mo. Ang nagmamahal sa sarili, dapat nagmamahal sa kanyang kapwa. Pero eto, sabi niya, tama, gawin mo yan, mabubuhay ka. Pag yan ay ginawa mo, nagmahal ka sa Diyos, nagmahal ka sa kapwa, mabubuhay ka. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kapag ikaw tinanggap mo ang Diyos sa iyong puso, mababago buhay mo, magkakaroon ka ng pagmamahal sa iyong kapwa. Pero eto po, ang sabi niya, sino naman ang aking kapwa? Ang sabi diyan, pambihira yung iskriba. Alam ko, sinusubok niya si Jesus para wag siyang mapahiya. Sumagot si Jesus, sabi rito, sino ang aking kapwa? Ang sabi po diyan, tinanong niya si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho, hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit, katawan, binugbog, at halos patay na. Nang iwan ng mga tulisan, kinuha pati damit. At ang sabi po rito, nagkataong dumaan doon ang isang ano. Alam mo ba niyo yung sacerdote? Pare, ibig sabihin ito ang mga high priest noong Old Testament. Pag nagkasala ka, pupunta ka roon, maghahandog ka ng hayop, 2 kalapati, 2 bato-bato, 2 baka, o anuman. Ano po, yahandog mo sa kanya, at itong high priest na ito, siya lamang ang makapapasok doon sa dakong kabanal-banalan. Bisan santaong ginagawa yan. Ibig sabihin, hindi pwedeng pumasok ang sino man doon, mamamatay. At kahit na po sinong may kasalanan, hindi pwede ron. Ibig sabihin, banal siya. Banal lang ang papasok doon. Kaya nga po, ang mga saserdoting pumapasok doon, meron siyang bell dito sa paa. Para pag pumapasok siya habang naglalakad, tumutunog yun, parang titinda ng sorbetes. Kililing. Ayan o. Kililing, may tililing. Kililing. Okay. Ibig sabihin, pag huminto po yung tunog ng bell, namatay yung saserdote. Dahil pumasok siya ng makasalanan. Okay? Ganun po kabanal. Ngunit, anong makita niya, itong taong ito na nakahandusay, ano ang ginawa? Mahal ba niya ang Diyos? No. Mahal ba niya ang Diyos? Mahal. Naglilingkod nga sa Diyos eh. Pwede palang mangyari, mahal mo ang Diyos, pero hindi ka nagmamahal sa kapwa mo. Pero yung pagmamahal sa Diyos na ito, parang paimbabaw yon, parang hindi totoo. Sapagkat ang totoo ay yung nagmamahal sa kanyang kapwa. Ano pa yung dumaan? Ano pa yung dumaan? Nagkataong dumaan doon ang isang sacerdote, pagkakita sa tao nakahandusay, siya'y lumihis, nagpatuloy ang kanyang lakad, dumaan din ng isang ano. Alam po ba niyo ang Levita? Si Jacob ay may 12 lipi. 12 lipi ng Israel. Si Jacob ang tinawag ni Israel, Abraham, Isaac, Jacob. Si Jacob yung may 12 lipi ng Israel. Yung 11, binigyan niya ng mga lupa, lahat. 11, o kaya magsipagtrabaho kayo. Pero ang Levita, tandaan nyo, sila ang bantay simbahan, bantay templo. Kaya si Aaron at si Moises, Levite sila. Nakita po natin yon? Hindi sila magtatrabaho. Sapagkat lahat ng tithes and offering dadali ng 11 sa templo. Doon sila mabubuhay. Silang tagapanalangin, sila lahat ang mananalangin. Nakita po natin, silang lalapit sa Panginoon. Pero ito, nang nakita niya ang taong nakahandusay, anong ginawa niya? Tiningnan lang. Makadiyos ba yung Levitang yan? Opo. Taong simbahan nga eh. Okay. Pwede palang maging taong simbahan, basa ng Biblia, pero hindi nagbabago. Tignan mo yung katabi mo, hindi ikaw yan. Ikaw ay nagbago. Ha? Hindi ikaw yan. Hindi ko sinasabing ikaw yan. Hindi ikaw yan. Wala sa Family Christian Church ng ganyan. Lahat nagmamahal. Makita natin yon? Hindi ikaw yan. Tingnan po natin.
unang ginawa, dapat pala ito, kung loving God, loving people, dapat pala, number one, nagbibigay ng panahon sa kapwa. Nagbibigay ka ng panahon sa ating kapwa. Ang sabi po diyan, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay, buhat sa Jerusalem, patungong Jericho, hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit ng katawan, binugbog. Tingnan nyo, bugbog na yan. Pag sinabing bugbog, mahirap po yan. Ang sabi po diyan, makikita natin, halos patay na ng iwan. Nagkataon dumaan ang mga sacerdote, kakakita sa taong ito'y nakahandusay, siya'y lumihis. Nagpatuloy sa kanyang lakad, dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang walang pakialam. Yung mga sinasabing mga taong makadiyos, walang pakialam. Ang aking lola ay manang. Ang aking lolo, manong. Manong at manang. Ano ibig sabihin? Mga makadiyos, taong simbahan. Sila yung lumalakad ng paluhod. Ano po? Hindi po masama ang kanilang ginagawa. Sapagkat alam nila na sila ay sumasamba sa Diyos. Pero nakumistan ko pag nagpa-pray na kami, tuwing alas 6 ng gabi, pag tumunog ang kampana, ano naalala nyo? Orasyon na naman. Pag hindi kami pumanik sa bahay, palo ka. Pag nagtanong ka, lalong palo. Ibig sabihin, ganoon kabanal ang aking nakagumista na pamilya. Ang pinagtataka ko lang, habang nananalangin, ano po? Simpikado, simpipida, mga ganon, yung mga dasal, Torre de Garing, Kabanantipan, ano ba? Okay. Pag nagkamali ng dasal yung lola ko, mamaya-maya, nagmumurahan silang dalawa habang nagdadasal. Pambihira ito. Nagiging curious ako nung sabi ko, bakit gano'n? Nagdadasal kami, mamaya-maya, nagmumurahan na kami. Siyempre mga bata kami, nakaluhod pa nga kami ganyan eh. O tuloy na naman. Aba, pag nagkamali na naman, mamaya, talagang nagmumurahan. Sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, mga kapatid, posibleng ganon. Posibleng galing ka sa simbahan dito, hawak tayo, loving God, loving people. Pero pag uwi nyo sa bahay, medyo gutom na ng konti, nagkadabugan na, lumipad na ang mga palanggana, okay lang. Pero galing ng simbahan, di ba nyo napapansin po yan? Minsan, uuwi na lang. Namalila ng pagdadrive na ganon. Tandaan ka naman, galing ka pa naman ng simbahan eh. Ibig sabihin, mamaya-maya, for God so loved the world, He gave. Pwedeng mangyari yan. Pwedeng mangyari, mga kapatid. Kaya dapat patuloy tayong nagpa-process sapagkat, mga kapatid, yung apoy talaga nawawala. Kailangan, eto, tingnan ninyo, Eto po, sabi diyan, bugbog yan eh. Ang sabi po rito, dumaan din ang isang Levita, ngunit tingnan lamang niya, nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritano. Eto, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay. Na naparaan doon, nakita niya ang hinarang. Eto, tingnan niyo At siya'y, nahabag. Alam po ba niya ang Samaritano? Ito pong Levita at itong mga Hudyo po ito eh. Ano po dyan, ipinanganak ang Panginoon. Mga Israelita. Ito po, ang Samaritano at mga Hudyo, hindi nagsasama yan. Okay? May discrimination dyan. Mas tingin nila kasi mas banal sila. Mas binili sila ng Panginoon. Itong Samaritano na sinasabi natin na hindi nanggaling sa bayan ng Panginoon. Tingnan nyo na sabi, nahabag. Ano ang ginawa ng Samaritano? Huminto yan muna. Hindi naman makakalapit ng hindi humihinto eh. Naglalakbay yan. Tandaan mo po yan, galing sa malayong lugar. Naglalakbay yan. Pwedeng tingnan, teka na, maaabala ko. Paghihinto ako dyan. Pero nangyari, nahabag. Huminto. Lumapit. Ibig sabihin, nagbigay ng panahon sa ating Panginoon, sa kapwa niya. Kapatid, alam nyo, yung nagpatuto kanina si Brother Randy, tayong lahat, sa totoo po, bugbog tayo talaga ng kasalanan, ng problema. Bugbog tayo, nakahandusay tayo lahat.
Di natin alam kung saan tayo pupunta. Maraming pumupunta rito, umiiyak, bugbog yan eh. Nakahandusay sa problema. Anong dapat natin gawin? Lampasan mo yun, bahala siya sa buhay niya. Buti na lamang may humintong tao sa atin, Brother Randy. May nag-share sa atin. Sa ating lahat. May huminto. Ano problema mo, Brad? Marami kong kasalanan sa asawa ko. Pinangaralan. Nakakilala sa Panginoon. Nagbago ang buhay. Paano kung walang nagbigay ng panahon sa iyo at sa akin? Saan tayo pupunta? Ha? Paano tayo po ay punong-puno ng problema, sakit, lahat? Malungkot na malungkot ka rito sa Amerika, wala kang kamag-anak. Buti na lang may nadaan, nagtaga-family Christian Church na nag-encounter at nabago ang buhay na nagbigay ng panahon sa iyo. Huminto, inimbita ka, kinonsolidate ka, pinalo up ka. Tara doon sa FCC. Sarap ang pagkain doon, tara. Spiritual, saka, tara doon. Hindi iniwanan. Mapatid dito sa Amerika, abala ang tao. Abala. Kanya-kanyang tayo dito. Pero tandaan natin, minsan dapat tumitigil tayo. Lumalapit tayo. Napakaraming tao rito, bugbog ng problema. Maraming tao rito, problemado sa pamilya, problemado sa anak, problema sa trabaho, nawala ng trabaho, pero kung minsan nilalampas-lampasan ng sinasabing mga Kristiyano, buti na lang, wala dito. Dahil lahat tayo ay may panahon sa bawat tao. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Palakpakan nga natin ang Diyos. Hindi ka pwedeng makita po natin. Hindi lamang po yan, makikita po natin dito. Sabi po diyan, nagpatuloy sa kanyang lakad, ngunit may isang Samaritanong naglakbay, naparaan doon, nakita niya at hinarang isang, nahabag siya, lumapit, eto pa, binusa ng langis, alak at ang mga sugat nito, tinalian. Tingnan nyo, naglalakbay ka eh. Pupunta ka ng San Francisco. Pagdating diyan, dadaan ba ng San Diego yan? Ay, hindi. Saan ba daanon? Saan ang daanon? Okay. O, pasensya na kayo. O sa 5. Nung nasa kalahatian ka na, may problema. Nakakita ka. Pero, huwag natin pakialaman yan. Wow, tapos sasabihin mo, for God so loved the world. Talaga iiling-iling ka pa, iiyak-iyak ka pa. Pero pag wala kang panahon sa kapwa mo, mga kapatid, hindi pwedeng mangyari. Kailangan po natin nagbigay ng panahon sa kanyang kapwa. At ang sabi po rito, talagang gaanong kahabang oras ang ginugol niya riyan. Mahabang oras po yan. Ano po? Ang sabi nga po diyan, saka isinakay ang tao sa kanyang sasakyang hayop. Ha? Dinala sa bahay, paano yan? Inalagaan doon. Isipin mong panahon ang inubos nitong Samaritanong ito. Samantalang yung mga taong may dalang Biblia, araw-gabi nasa simbahan, nakita yung nangangailangan, pero wala. Alang ginawa? Pwede yan. Pwede mangyari sa atin yan. Born again ako eh. Oo nga, born again ka. Wala ka naman pakialam doon sa mga tao. Ha? Dami kong kabisan talata. At ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Diba? Daming alam. Pero pagdating, solidate ka naman. Wala akong panahon. Pastor. Paano kung yung mga nag-share sa iyo, wala rin panahon? Sige nga. Paano yan? Nakakilala ka ba nang walang nagbahagi ng salita ng Diyos sa iyo? Hindi. Yung mga nagpalakas sa iyo nung ikay may problema, tawag ng tawag sa iyo. Alam niyo, meron isang tao, tumawag siya eh. Yung tinawagan niya, humihingi ng tulong sa kanya, pwede ba puntahan mo ako dito?
ipinagpabukas niya. Yung kinagabihan, nagpakamatay yung tao. Alam niyo kung bakit? Walang nakausap. Alam ba ninyo? Kapag nagri-ring ang telepono ninyo, sagutin mo na. Baka maniningil ng utang yan. Magbayad ka. Ha? Ha? Baka yan, mamamatay na yan. Di ba? Panahon. Panahon ang kailangan natin. Taas nga ng kamay ng mga visitors natin yan. Taas nga ng kamay. Praise the Lord. Palakpakan natin sila. Ha? Alam nyo, salamat po sa Panginoon. Yung mga nag-invite sa inyo, binigyan kayo ng panahon. Hindi po nila kayo dadalhin dito sa isang lugar na ito na hindi po kayo mahal ng mga nagdala sa inyo na yan. Ang sabi po ng Bible, tingnan nyo mabuti, ano? Maraming taong bugbog na sa kasalanan, bugbog na sa problema. Kailangan po nating tumigil, sumandali. Ang sabi rito, may dalawa namang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw. Anak ni David. Ano sabi? Mabag po kayo sa amin. Gusto ko bilugan nyo ito, tumigil si Jesus. Tumigil si Jesus. Tinawag sila, tinanong, anong ibig niyong gawin ko sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, loobin niyong makakita kami. Naawa si Jesus. Hindi po ang kanilang mga mata, agad silang nakakita. Anong ginawa ni Kristo na may tumatawag? Tumigil. Kailan ka tumigil sa mga tumatawag? Ay, abala ako, Pastor. Wala pang ginagawa, abala na ako, Pastor. Maraming walang ginagawa, pero abala. Nag-aaba-abalahan. Napansin ba niyo yan? Wala pang ginagawa, abala na. Di ba? Parang kami. Di ba? Lunes pa lang, pahinga na kami. Okay, ano ibig sabihin? Kailan ka tumigil? Doon sa mga tao. Si Jesus mismo, sino mas busy? Si Jesus o ikaw? Si Jesus. Tingnan niyo ang Bible. Pakikita ko po sa inyo kung gaano kaabala ang ating Panginoong Jesucristo. Pero siya, nung may tumatawag, tumigil, pinatawag. Buti na lamang may mga taong tumigil nung tayo nangangailangan. Buti na lamang may mga taong nagbigay pansin nang tayo ay tumatawag. Ang sabi po diyan, makita natin, alam nyo, ang sabi rito, tumigil si Jesus. Tumigil si Jesus nung may tumatawag. Alam niyo, umuwi ako nakaraan. Tagal na po yan. Siyempre, pag galing ka sa Amerika, tapos uwi ka sa Pilipinas, pagod ka, di ba? May pagod. Nagsalita ako sa isang church, pagkatapos po noon, mayroon mo isang sakit na ganito. Sabi sa kapatid ko, pwede bang bukas ng umaga, pumunta lang ako sa inyo kasi gusto ko lang makausap si Pastor Pong. Sakit siya. Ikakapahinga ko na lang po yan. Papahinga ko na lang. Pero kailangan gumising ako ng maaga dahil may taong nangangailangan. Tumitigil ako sa katutulog. Sabihin, gusto kong makausap ito. Alam niyo, nung makausap ko yung tao, nabigyan siya ng pag-asa. Nabigyan siya ng pag-asa. May sakit siya. Puno-puno siya ng problema. Ano po? Punong-puno siya ng problema. Pero nung makausap at nabigyan ng pag-asa, sabi ko, alam po niyo, maraming pinagagaling ang Panginoon. Anong nakikita mo rito? Bigyan mo ng panahon ang iyong kapwa. Bigyan mo ng panahon ang iyong kapwa. Dinalo na ba niyo mga kapatid ninyo? Binigyan ninyo ng panahon? Mga kamag-anak. Pastor, wala po akong kapanahon. Siguro po, pag ako'y tigok na, doon lang ako magkakapanahon. Ano pa ang panahon mo doon? Huh? Panahon Ito pagbibigay ng panahon. Alam niyo, nung yun po'y kausapin ko, minsan, ito pa. Merong, nangyari din po yan, pumunta sa bahay. Yung pamangkin ni Sister Ella, nagpe-pedicure yan O siyempre, lumabas ako ganun, nagpe-pedicure siyang ganun. Lumapit ako. Ayun, mamaya-maya, nagtatapat na siya ng problema.
Sa totoo po, may gagawin ako, may kakausapin ako. Aalis ako. Umupo ako sandali, tumigil ako. Itong taon na ito, na may problema sa buhay, nung nag-uusap na kami, gustong gusto ko nang umalis, pero nadadama ko, natatanggap siya sa Panginoon, sa problema niya. Malelate na ako eh. Sabi ko, mauunawaan na ako ng mga taong naghihintay sa akin. Papaliwanag ko na lang. Alam niyo, itong taong to, tumanggap sa Panginoon. Nagpatuloy, miyembro ni Pastor Ike ngayon, lahat, buong pamilya na dala dahil dun sa pedicure na yun. Okay. Teka muna, diyan ka muna, nagmamadali ako kasi may appointment ako. Okay. Sayang yung kaluluwa na yun. Tandaan po natin lahat ng kaluluwa na ibinibigay sa atin ng Panginoon, posibleng makakilala sa Diyos kung magbibigay ka ng panahon. Pero ang kalaban mo rito, panahon. Panahon eh. Bakit? Pastor, wala po akong panahon magkausap. 3 po trabaho ko. Nangangarap mo akong maging 4 nga eh. Talagang, ano pa, tinutulog mo, Brad? Sis, sana nga eh. Baka po, ma-misinterpret po nyo kung na pinipili ko kayo magtrabaho. Hindi. Magsipagtrabaho po kayo sapagkat kailangan po yan ng pamilya ninyo, lalo rito. Pero wag naman natin kalilimutan yung Diyos na nagbibigay ng trabaho. Hindi maka-absent, nagkasakit, na-absent din. O bakit? Pag may sakit, na-absent. May sakit eh. Di ba? Pumasok ka ng trabaho. Lakasan mo. Iminom ka ng lipobitan sa gabi. Puntahan mo yung tao na gusto mong kausapin. Pwede yun ah. Di ba? Binigyan ka nga ng trabaho, dapat magpasalamat ka. Lord, salamat sa trabaho. Pero gagawin ko naman ang katungkulan ko. Magbibigay ako ng panahon sa iyo. Sapagkat kung hindi sa iyo, wala akong trabaho. Purihin ang ating Panginoon. Di ba? Diba? Parang mahina ang palakpak natin sa Panginoon. Oh. Palakpak na lang, wala pa tayong panahon. Di ba? Minsan, ganyan talaga. Oh. Di ba? Praise the Lord. Kailangan, hindi ko, lahat. Nananalangin nga tayo sa prayer meeting natin eh. Magkaroon kayo lahat ng trabaho. Pastor, wala po kaming trabaho. Lahat ng walang trabaho, pinagpe-pray natin. Ang problema, pag nagkatrabaho na, nawawala na. Kaya ipanalangin uli natin, mawala ng trabaho. Sisipag uli yan. Ganun lang yan. Simpleng-simple. Simple lang. Para magkaroon uli ng panahon. Ano, para, yun lang yan. Mga kapatid, simpleng-simple lang. Ano? Okay, tingnan natin. Sabi po rito, eto na, mga anak, huwag kayong umibig sa pamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan. Gawa. Eh, yung mga saserdote, Levita, wala eh. Pero yung Samaritano talagang makikita mo, napakatindi. Eto, tinan nyo mabuti. Ito yung sinabi ng Panginoon. Sabi rito, napakaraming taong dumarating. Ang Panginoong Jesus ito, tinan nyo ha? Napakaraming taong dumarating at umalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga ano? Napakabisi ng Panginoon. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lahat, umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Tingnan nyo, gusto ko tumigil ng konti dyan. Napakaraming tao, dumarating at umalis, dating at alis ang mga tao. Ganyan kabisi ang ating Panginoon. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus? Naranasan na ba niya yan? Hindi mo na makuhang kumain? Ganun ka ba kabisi? Hindi naman. Mas busy ang Panginoon. Di ba? Hindi na makuhang kumain. Sa dami ng tao. Ito, ang kanyang sabi niya, at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, ano sabi niya sa mga alagad? Magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo saan? Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo mismo nagsabi, bigyan mo ng panahon ang sarili mo. Diba? Si Jesus, abalang-abala. Pati yung mga alagad, abalang-abala.
Hindi na sila makakain sa dami ng tao. Anong sabi ni Jesus? Iwanan natin yung mga tao. Tumawid tayo roon para makapahinga naman tayo. Hindi pala masama yung mamahinga. Hindi masama ang mamahinga. Ibig sabihin, ang pahinga ay inuutos ng Panginoon. Pero huwag naman yung puro pahinga. Pambihira naman. Oh, puro pahinga. So, kung talagang gusto mong puro pahinga, mamahinga ka na. Yun talagang wala nang kaproblema. Okay, tinan nyo ha. Pahinga talaga ito eh. Inutusan niya, sige, umalis tayo, mamahinga tayo. Mismong mga alagad, tinuruan niya, mahinga tayo. Magkaroon ka naman ng panahon sa sarili mo. Panahon talaga na ikaw, may panahon ka sa iba. At ito, tanya. Sino ba ang aking kapwa? Kayo? Pero tandaan natin, si Mrs. mo at si Mr. mo, kapwa mo rin yan. Ha? Tingnan mo nga yung mga may Mr. dito. Yan o. Ba't ba si Brother Elliot si Marina magkalayo? Ha? Okay. Okay, pakinggan nyo to. Pakinggan nyo, ha? Okay, pakinggan nyo, ha? Mrs. mo, kapwa mo yan. Mister mo, ito ang tanong. Lumalayo ba kayo sa karamihan para mamahinga kayong dalawa? Baka naman puro pahinga. Okay, tinan nyo. Misan, mister, abalang-abala ka sa trabaho mo, kailan mo nailabas? Valentine's na yan. Ano ang plano mo sa Valentine's natin na ito? Mayroon na bang bulaklak? May panahon ka na bang bimili ng bulaklak, regalo, saan mo ba pakakainin yan? Kaya anong sinasabi? Anong sinasabi minsan ng mga kababaihan? Kita ninyo? Kitang-kita kong nagngingit-ngit sa galit yung mga kababaihan na yan. Dahil wala tayong panahon sa isa't isa. Puro trabaho. Wag lang ganito. Ayaw na magtrabaho at puro pahinga lang naman. Hindi ganoon sinasabi ko. Minsan. Si Jesus mismo nagsabi yan, lumayo tayo sa karamihan. Guilty rin ako dyan. Madalas akong hanapan ng aking may bahay dyan. Yeah. Abalang-abala ka pero wala kang panahon. Sabi ko, pangako ko sa iyo. Sa ika-30 taong anibersaryo natin. Lapit na yan eh. Minsan, wedding anniversary namin, pre-encounter. Birthday ko, pre-encounter. Anniversary namin, camp natin. Sabi ko, pangako ko sa iyo ha, dadaling kita sa Hawaii. Hindi. Gumumpit na po ako ng picture ng Hawaii at kakain kami sa po. At doon, tatapakan namin yung mga picture na yan. Yun lang naman, kadali. Simpleng-simple. Simple lang yan. Mapapaligaya mo na. Di ba? Okay, lumayo. Siya nagsabi. Kaya minsan, maraming mag-asawa nagkakalamigan. Bakit? Naghahanap. Ito nga, yan ang yayon. Naghahanap. Naghahanap eh. Di ba? Magkaroon ka naman ng panahon. Napakatagal mo na. Abalang-abala ka. Kapwa mo yan. Tapos sasabihin mo, hoy, halika, basa tayo, mag-devotion tayo. Sabihin, basa ng Bible. Ala ka nga panahon eh. Puro pangako. Hindi mo ba alam? Kailangan kita? Hindi mo ba alam yun? Pambihira tayo. Ibig sabihin, pagka nagkaganyan tayo, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo,
Isang puntos pa lang ako, matatapos na ako. Kailangan natin. Kailangan po natin ito. Si mismong ang Panginoon nagsabi, mamahinga ka. Alam niyo, mamahinga po tayo. Pero wag puro pahinga. Hindi tayo tinawag na puro pahinga. Magbigay tayo ng panahon sa pamilya, magbigay tayo ng panahon sa mga anak, magbigay tayo ng panahon sa kapwa natin sa iglesia, magbigay tayo ng panahon sa kapwa natin sa labas, mag-share tayo ng gospel para sa kaligtasan ng marami. Huwag pong sasabihin, wala akong panahon. 24 na oras, nagkamali ang Diyos? Ba, mas matindi ka pala. May pagkakamali ba ang Diyos sa 24 na oras? Hindi. Ayaw mo lang. Kapag gusto, may. Pag ayaw, may dahilan. Yan lang yan. Maraming dahilan. Pero dito, salamat sa Panginoon, walang kadahi-dahilan ang mga mananampalataya sa lugar na ito. Palakpakan nga natin ang ating Diyos. Okay, tatapusin ko po ito. 2 puntos na tatapusin ko. Nagbigay ng, hindi lamang panahon, kundi nagbigay ng pangangailangan sa kapwa. Ito na. Lumapit siya, binusa ng langis, hindi lamang nagbigay ng panahon sa kapwa, kundi nagbigay ng pangangailangan sa kapwa. Hindi sapat po yung huminto. Ano ginawa? Lumapit siya, binusa ng langis at alak. Gaano kamahal yan? Ang mga sugat nito, tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay, panuluyan. Ano ginawa? Inalagaan doon. Ito mas matindi. Lucas chapter 10, 34, 35. Ano pa ginawa? Kinabukasan, dumukot. Sabihin nga natin yung dumukot. Hawakan natin yung wallet natin, dumukot. Hindi po mandurukot, dumukot. Okay, dumukot. Ibig sabihin, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay, panuluyan, sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan yan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Isipin niyo yan. Tandaan natin na yung Samaritanong ito'y maglalakbay. Pero pambihira, himinto, lumapit, nagbigay na nga ng panahon, ibinigay pa yung pangangailangan. Anong pangangailangan niya? Langis. Ano pa? 2 denaryo. 2 denaryo. Ang sweldo po ng panahon iyon, 1 denaryo, 1 dinar, 1 araw. Magkano sweldo ngayon dito? 1 araw. Pwede sweldo ng $100. Diba? Pwede po yan. 120. Pwede po yan. Okay. Ito, 20 denaryo yan. 2 araw na sweldo, dinukot, ibinigay. Nakita natin? Nagbigay sa pangangailangan ng kapwa. Ano po itinuturo niyan sa atin? Madalas po tayong magsabi, pag nakikita natin ang ating kapwa, ay, kawawa naman. Kawawa. Pumipikit-pikit ka pa, parang maluluha-luha ka, kawawa naman. Pero wala namang ginawa. Ni ayaw dumukot. Ay, kawawa naman. Nakadukot nga, pero hindi naman mabunot. Kawawa naman. Ano ibig sabihin nun? Hindi po sapat. Hindi sapat ang maawa lang. Tandaan po natin. Hindi sapat yan. Kailangan yung alam po ba ninyo, hindi naman pera lang ang pangangailangan ng tao. Yung pong sinasabing marami, kasi 3 yan Physical needs, spiritual needs, emotional. Pwede po yan, yung pangangailangan Maraming taong malulungkot, kailangan ng kausap. Kailan lang may kausap akong tao, habang nagsasalita, hindi ako kumikibo. Siya lang ang daldal ng daldal. Sige, dumaldal ka na at pag naubos, so ako naman, tagal kong pinakikinggan. Naubusan din. Yes, naubusan. Nung maubos na, ako naman. Pero alam po nyo, umalis siyang masaya dahil may nakinig sa kanya. Yun lang, pakinggan mo yung tao. Ang pinakamahirap, yung tao'y walang nakikinig. Ang mga tao,
nalalapit pa lang sa iyo, iiwasan mo na, kawawang tao yan. Di tama. Ibig sabihin, pag lumapit sa iyo, pakinggan mo. Di ba? Di ba? Si Christina, lumapit sa iyo. Talagang si Christina, talagang kahit maghapon kayo mag-usap yan, talagang hindi maubusan yan. Okay, di ba? Ibig sabihin yan, may kailangan yan. Ha? Pagka huminto siya, ikaw naman. Pagka may problema ang tao, sabihin po, maniwala po kayo, kailangan po nating huminto lang. May pangangailangan siya. May pangangailangan siya. Ang sabi po diyan, makikita po natin dito, sapagkat ako'y nagutom, inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayungan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa iyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak ng mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. May binigyan ka ng tubig, may binigyan ka ng pagkain, may binigyan ka ng pera, may binigyan ka ng atensyon at panahon. Hindi ninyo yan sa Kanya ginawa, kundi ito'y ginawa mo sa ating Panginoon. Kaya pag itong taong ito'y siniraan ko, ang sinisiraan ko ay ang Panginoon. Pag ito inapi ko, ang inaapi ko nilikha ng Panginoon. Pag pinagpala ko to, ang pinagpapala ko ay ang Panginoon. Pag dinalaw ko to, ang dinalaw ko ay Panginoon. Pag binigyan ko yan, ang binibigyan ko ay ang Panginoon. Pangangailangan po yan. Yan po ang ibig sabihin. Nang dumidilim na nilapitan niya ang 12 at sinabi sa kanya, paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon na sila sa mga nayon, sa kabukiran, sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa ilang na lugar po tayo, ngunit sinabi niya, kayo magbigay sa kanila ng makakain. Huwag ninyong paalisin ang tao. Ibig sabihin, magbigay ng pangangailangan sa kapwa. Walang masakyan para makapunta rito. Sunduin mo. Di ba? Di ba tama yun? Walang panggasolina, bigyan mo, paminsan-minsan. Hindi ko naman sinasabing madalas. May pangangailangan. Bigyan natin. Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isang maliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa iyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, may mga kapatid tayo, may mga karamdaman. Nadalo ba niyo? Nadalo ba natin? Pagdalo natin, pinag-pray mo. Panginoon, bigyan mo po siya ng pangangailangan. Sabi ng Panginoon, nasa bulsa mo ang pangangailangan. Sa bulsa mo. Pwede ba yun? Bigyan mo ng pangangailangan pero hindi ka dumudukot. Pwede ba yun? Hindi pwede po yun. Pagdalo mo, alam mo na. Alam mo na gagawin mo? Abala ako, pastor eh. Puro. Kapatid, marami tayo. Napakarami. Alam natin, pwedeng makagraduate ka ng post-encounter, SOL1, SOL2, hanggang 3. Pero pag hindi tayo nagmahal sa ating kapwa, ibig sabihin yan, wala tayong natututuhan. Loving God, loving people. At ang sabi po roon, number 3, nagbigay ng pagmamahal sa kapwa. Tapusin ko na po rito. Nagbigay ng pagmamahal sa kapwa. Ano po ang ginawa niya? Pwede mong ibigay ang pangangailangan, pero yung balik-balikan mo, sobra na. Di ba? Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan, at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan, pansinin niyo ha, babayaran ko sa aking pagbabalik. Iba na yan. Talagang compassion talaga. Mahal na mahal niya. Isipin mo, pwedeng tinulungan. Okay, bahala ka na, tinulungan na kita. Pero yung balikan mo ang isang tao, iba po yan. Nabisita mo.
Pero yung binalikan mo, kinonsolidate mo, pinakilala mo ang Panginoon, balikan mo, minsan yayaya mo. Lika. Ibang pagmamahal yon, ibang level ng pagmamahal po yan. Inimbita mo rito, pagkatapos wala na, hindi po. Ito po, binalikan niya eh. Iba po yan. At ang sabi po rito, tinan nyo ha, alagaan mo siya kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Ito ang tanong ni Jesus. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng tulisan? Yung bang sacerdote, tanong ni Jesus, o yung bang Levita? Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng skriba. Sino yung nagpakita ng habag? Samaritano. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka, gayon din ang gawin mo. Bulungan mo yung katabi mo, gayon din ang gawin mo. Okay. Pisan, dinalaw namin si Eleanor eh. May sakit eh. Alam natin, kilala natin si Eleanor, di ba? Mahang ko si Tess, daing ng daing. Masakit yung katawan. Pastor, isang taon na po ako masakit yung tiyang ko. Kiniginaw. Di ba, Tess? Sama natin, Tess. Kasi Ella. Alam po ninyo, habang masakit ang katawan, may cancer po siya. Isang tinawagan ko siya, sabi niya, Pastor, isang taon na po ako ngayon. Salamat sa Panginoon. Sipin mo, isang taon nang may sakit, salamat sa Panginoon. At siya ay buhay pa. Tinaningan ng doktor, ilang buwan lang. Pero ngayon, hanggang ngayon, buhay pa. Okay. Ito, tinan niyo. Nung sumasakit yung katawan, ano pa ba? Ginawa na ginawa, no? Masakit. Sabi ni Tess sa kanya, pagkakain ko, hihilutin kita. Alam mo, pwedeng, nung hinilot ni Tess na gano'n, kasi yung hilot ni Tess nadadama ko, punong-puno ng pagmamahal yung hilot Nung hinihilot na gano'n, mamaya-maya, huwag ka matutulog ba? Nakita ko, si Eleanor nawala ay ginaw, nawala ay sakit, nagkukwento na. Alam niyo kung bakit? Kasi yung touch na yon, this test, punong-puno ng pagmamahal. Pero yung masahe sa inyo ng misis ninyo na halos mabali likod ninyo, no? Wala. Ha? Masahihin mo nga ako para wag nang maulit. Babaliin ko nililikod nito eh. Okay. Ano ba? Hindi yan. Hindi yan. Ang pagmamahal, punuin mo. Yung haplos mo na yan, punuin mo talaga. Pag ito'y nagawa natin, titiyakin ko po sa inyo, maraming tao ang gagaling, yung spiritual na gagaling, yung kanilang buhay gagaling, at makikita natin marami ang magpupuri sa Panginoon kapag tayo nagmahal sa Diyos at nagmahal sa ating kapwa. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Salamat po sa kabutihan mo. Loving God, loving people. Lord, ipakita namin ang mahal namin ng Diyos. Ipakita rin namin ang mahal namin ng aming kapwa. Sa pagpapakita namin ng pagmamahal, O Diyos, magbigay kami ng panahon. Magbigay po kami, Panginoon, ng pangangailangan ng aming kapwa. Physical man ito, emotional man ito, o yung pong spiritual man ito. At ipadamna namin ang pagmamahal, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Lord, tulungan mo kami. Punuin mo ng pagmamahal ang aming puso. Pwede po ba natin itaas yung ating mga kamay, lahat? Papanalangin ko po kayo. Sumunod po kayong lahat sa akin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, punuin mo ko ng pagmamahal sa iyo at sa aking kapwa. Huwag lang sa salita. Tulungan mo ako na magkaroon ng opportunity na maglingkod sa Diyos at maglingkod sa aking kapwa. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus.